Tsaka ang karugtong nun, sinasabi dito, for a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teacher who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. Despite the fact na alam natin na meron ng mga ganito, we really have to preach. Pero yun nga lang, sabi dito sa warning niya, but you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. Bakit tayo wina-warningan na huwag tayong matakot? Dahil alam natin na kapag nagpe-preach tayo, kasali dyan yung mga meron talagang mambabash, magsasabi na hindi maganda sa'yo. Ako ang dami kong nare-receive na yung pinupuna yung mga eye bags ko, yung mga ngipin ko, mga bully at its best. Pero nagsishare ako ng truth ha, siguro dahil parang natamaan sila sa word. And that's normal. Si Paul nga, ang dami ng mga hirap na pinagdadaanan niya, di ba? So sa atin dito, even if we cannot go and maybe just like me, I can share the word sa mga students ko but not anymore to other places kasi nga nandito ako halos buong araw and sa gabi, I really tried na mag-share din ng word at even sa free time ko, sa recess time, sa lunch time, kailangan nating merong focus na ito yung gagawin natin. Kasi guys, ang dami ng mga situations, pagkakataon, mga napatunayan ko na kapag inuuna ko talaga yung K-drama, nawawala ako sa focus. Kasi diba, nag-i-effort tayo mag-edit, nag-i-effort tayo mag-vlog. For to lahat and it is all for God. So let us do it. Yun lang naman yung gusto kong i-share dito sa 2 Timothy. At sana, isa pa to, hindi ako magaling feeling ko may mga words na hindi ko pa siya ma-utter. Tapos merong mga times na nagsta-stammer ako dahil hindi naman talaga ako Tagalog. But I've tried to speak Tagalog for the sake sa mga makakarinig sana. Baka diba, baka makarating ito sa ibang. Tapos, ay bakit walang translation yan? Mahirap kasi maggawa pa ng yung parang subtitle guys kapag nagbisaya. So mas madali kapag nagtagalog. Kahit na putol-putol, ini-edit ko yan. Hindi yan siya perfect. So, kaya nyo din yan. Kung nakakaya ko, kaya nyo din yan. So, meron akong Faith at meron din akong isang channel na may daily or isang account sa TikTok na may daily. Doon ko pinopost yung mga Bisaya version naman ng mga kung ano-ano yung sinasabi ko. Minsan kapag feel kong magbisaya. At kapag nag-affiliate ako doon, baka gusto nyo din i-check. So, yun lang.